Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pag-aaralan ngayong umaga. Kung kayo po ay merong banal na kasulatan, you can join me in reading Romans chapter 8 verse 37 hanggang 39. So ulitin ko po para po doon sa kapakanan ng mga bagong pasok pa lamang. Ang ating pong talatang pagbubulayan ay Romans chapter 8 verse 37 or verses 37 hanggang 39. Ganito po ang sinasabi. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito ay ating pagbubulayan. Isang napakagandang pangako po ito ng Diyos na isinulat po ni Apostol Pablo. Ang sabi po sa talata, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi po ba sapat ang talatang ito para bigyan tayo ng confidence, para bigyan tayo ng tiwala sa ating mga sarili? Pero mga kapatid, ang pag-aaralan po kasi natin ngayon ay in connection with our insecurities. Sisimulan ko po ang pag-aaral sa isang katanungan. How would you answer if someone were to ask you, how do you feel good about yourself? If someone will ask you that question, ano pong sagot nyo? Do you feel good about yourself? Would your thoughts be filled with self-doubt or second-guessing? Or would you be able to stand tall and say, yes, I am good. I am good about myself. Alam niyo po mga kapatid, napakaraming behaviors and attitudes that clearly cross the borders or cross the boundaries. Kasama rito yung unforgiveness, adultery, yung greed. Natalakay na po natin ang maraming mga bagay na to, hatred. Pero alam niyo po, mayroong isang attitude or behavior na kakaiba. Ito po yung attitude of insecurity. It is different. It is more like a slow flame burning just beneath the surface. And it influences our thoughts and very subtle, harming us from within. Hindi katulad po ng ibang behavior like yung unforgiveness, litaw na litaw ito eh. Alam na alam mo yun eh, no po? Yung adultery, no, once na ginawa mo to, alam na alam mo to, yung anger, yung greed. Pero po yung feeling or yung attitude of insecurity, hindi po ito madalas nararamdaman ng bawat isa sa atin. Because this issue is harder to identify. Pero alam niyo po, kahit na mahirap itong ma-identify, it is very powerful and it can impact how we respond to God's call. Aminin man natin o hindi, maraming mga tao ang hindi pumapasok sa ministeryo o nagagawang maglingkod ng tama sa Diyos because of their insecurities. Now, the question is, do you find yourself feeling filled with self-doubt? Or you are short on confidence? Despite your accomplishment, do you feel like there is something that needed to be exposed or destined to be exposed? Kaya ka natatakot? Do you feel that you don't deserve lasting love from your loved ones, from your wife or husband? At do you have that feeling that eventually they will leave you, iiwanan ka nila at i-abandon ka nila? Do you have that kind of a feeling? No, do you stay at home afraid to venture out and meet new people because you don't feel you have enough to offer?
O do you feel overweight, boring, stupid, guilty, or you feel ugly? How do you measure up with those things? Kumusta po tayo? Most of us feel insecure sometimes. Normal yon. But for some people, they feel insecure most of the time. And that is not normal. Yung paminsan-minsan may insecure, well, we can consider that normal kasi po nakakatagpo tayo ng mga tao sa buhay natin na minsan very intimidating yung personality. Ako po ganun, minsan nai-intimidate ako dun sa mga mauhusay talagang mga preacher, mga magagaling magsalita. Intimidated po ako dun. Ano po? Paminsan-minsan okay yun, pero kung lagi ka nalang intimidated, lagi ka nalang insecure most of the time, then that is a problem. Hindi ka magiging epektibo sa anumang gagawin mo if you have that kind of insecurity sa buhay mo. Sa trabaho, you will not be effective as a worker if you are insecure. Sa iyong asawa, you will not have a lasting relationship with your spouse if you are insecure. If you are a father or a mother, a parent, if you are insecure, you will not be able to rear your children properly in the fear of the Lord. No? Alam niyo po mga kapatid, the kind of childhood you had, yung mga past traumas, yung mga recent experiences, yung mga failure or rejection, loneliness, social anxiety, negative beliefs for yourself, perfectionism, or having critical parent or partner can contribute to insecurity. Lahat ng mga binanggit ko na yun, yun ang madalas pinagmumulan ng insecurity sa buhay natin. Kaya ewan ko po kung narinig nyo na ito sa mga pastor, pero gusto ko pong talakayin ang mga bagay na ito because basically it affects us. It affects how we live. Paano tayo mamuhay sa araw-araw? Puno ba tayo ng kumpiyansa o tayo yung lagi na lang insecure? Now, what do we mean by insecurity? Ano bang definition ito? Alam niyo po yung insecurity, it is a feeling of inadequacy, often compounded by a sense of complete helplessness, purposelessness, disapproval, or rejection. All of these things can slowly accumulate and weigh us down if we don't learn how to identify them. Yun po yun. Yun po ang ibig sabihin nun. Yung pong damdamin ng pagiging hindi mo sapat. Yung damdamin ng pagiging kulang ka. Yung damdamin ng pagiging mahina ka. Helpless ka. Wala kang purpose. Yung feeling of being disapproved by somebody or someone. Yung feeling of rejection. Lahat ng ito, pag pinaghalo-halo at naranasan mo, will weigh you down and will lead you into having the feeling of insecurity. Now, sa umaga pong ito, pilitin natin itong pag-aralan. Ang linaw na po ng talata, ang sabi, no one can separate you from the love of God. Yung pa lang, sapat na para bigyan tayo ng kumpiyansa. Kakampi natin ng Diyos. Amen? Pagkakampi natin ng Diyos, sino ang laban sa atin? Nobody. So that is enough for you to have the confidence to beat insecurities. Pero, subukan nating pag-aralan pa in a more practical way. Alam niyo po si Pastor Ruel, kapag ako pinagme-mensahe, I always dwell on the practical things. Kasi importante yon. Paano natin i-apply? Kaya kung sanay po kayo sa tinig ng pag-asa, siguro familiar kayo on how I deliver the message, on how I use examples para po magamit natin sa ating buhay. Ano naman ang silbi ng pangangaral kung hindi mo naman mai-apply? Hindi po ba? Kaya kung ang pag-uusapan po natin ay ang issue ng insecurities sa ating mga buhay, i-apply po natin ito. Let us use some example. No, let us use 3 common forms of insecurities and how we can cope with this. Okay po ba kayo doon? No. So, meron pong 3 common insecurities ng tao. Number 1, yung insecurity based on recent failure or rejection. Kapag ang isang tao nakaranas ng isang pagkakataong na-reject o yung recent failures, iba't iba po yun, no? You can cite any.
failures, examination failure, or being rejected by a marriage proposal, or nanligaw ka, busted ka, nag-apply kang trabaho, rejected ka. Those are failures. At ito pong mga failures na ito, mga kapatid, or rejections na ito, can lead into insecurities. Yung mga recent, yung mga bago, lalo na. Hindi po ba ano nangyayari? Minsan yung mga iniiwanan ng asawa, ayaw na maligo eh. Ayaw na kumilos, ayaw na magtrabaho. Para sa kanila, ang mundo nila guho na. At itong mga recent event na ito, yung recent failures or rejection na ito, will lead to insecurity. Recent events in our lives can greatly affect both our mood and the way we feel ourselves. Naniniwala po ba kayo ron? Alam niyo po mga kapatid, sa research, 40% daw of our happiness quotient is based on recent life events. Tandaan po ninyo, 40% ng iyong kaligayahan ay nakabase sa pangkasalukuyang nangyari. Kaya po yung iba, lagi pinupuno nila ang buhay nila ng mga masasayang pangyayari. Kasi 40% ng buhay natin, ng kaligayahan natin, apektado ng nangyari kanina, nangyari kahapon. Basta yung mga bagong pangyayari, apektado tayo nito. For instance, nakabalita ka sa Pilipinas na matay ang mahal mo sa buhay. Ano apekto nito sa'yo? So it will affect your mood, the way you work, your work habit. Kaya, aapektuhan ka nito, magbibigay ito ng kalungkutan, magbibigay ito ng pagdaramdam, apektado buong araw mo nito. Hindi lang araw, linggo, hanggang buwan. Depende sa coping mechanism mo. Kaya mga kapatid, mahalaga na makita natin na most of our insecurities that is happening right now are result of what happened a while ago. Tama? Kaya kung malungkot ka ngayon dahil yan sa nangyari kanina, no? Kung naiyak ka ngayon dahil yan sa nangyari kanina or kahapon, ano? Ang tanong, hanggang kailan ka pa-apekto dyan? Ano po? The biggest negative contributor to happiness or unhappiness is ending of relationship, or followed by the death of a spouse, or job loss, negative health events like balita na meron kang sakit, meron kang cancer. So ito po yung mga nakakaapekto sa atin pong mood at sa atin pong pagpapasya. And since unhappiness also influence our self-esteem, failure and rejection can deliver a double whammy to your confidence. Tama? So, most of us who have lower self-esteem ay nangyari because of failure. No, kapag naka-experience tayo ng failure, like losing a job o nawalan tayo ng pagkakakitaan, na-activate po nito yung sense of insecurity natin. So it may help to understand that failure, mga kapatid, is an experience. We need to realize that failure is a common thing. Marami pong mga tao ang nagkakamali, pero bakit sa kabila ng mga kamalian nakakabangon sila? Kaya kung ganun ang ating pananaw, tandaan mo, kaya mo ring bumangon sa iyong mga pagkakamali para talunin mo ang mga insecurities ng buhay mo. Sabi nga po ng kasabihan, try and try until you succeed. No? Yung iba po, ang sabi doon try and try until you die. Ibig po sabihin, why do you need to be influenced by that failure? Alam niyo po si Abraham Lincoln, before becoming a president, ano po naranasan niya? Lost his job, was defeated for nomination to Congress, failed at least twice in Senate bids. Persevering despite setbacks can lead to eventual success, and which raise your self-esteem. Ano mga dapat gawin? Puntahan natin yung mga practical tip. Paano po ang gagawin to overcome insecurities from the failure or rejection of the recent event? 1. Give yourself time to heal and adapt to the new normal. This is very important. Itong COVID pandemic na ito, mga kapatid, marami hindi makaka-recover dito.
Maraming mga tao ang hindi makakabangon. Maraming mga tao ang magiging depressed. Maraming mga tao maaapektuhan ng mga pangyayari. Pero sino ang makakabangon? Ang makakabangon, mga kapatid, at ang makaka-recover ay yung mga taong magbibigay ng panahon sa kanyang sarili na siya ay gumaling. Give yourself time to heal and learn to adapt. ADAPT, adapt to the new normal. Kapag hindi ka natutong sumunod sa mga pagbabago, mamumuhay ka sa nakalipas, mananatili kang insecure. Amen? So that is the first thing you need to do. Second, get out and engage with life, following your interest and curiosity. Get out of what you are in right now or where you are in right now. You need to engage. Mga kapatid, bakit yung iba namatayan ng asawa tapos nagiging masaya uli, nakakatagpo ng bagong relasyon? Ang tanong, marurupok ba yung mga taong yon? Hindi ba faithful o unfaithful ba ang mga taong yon? Ang mga tao bang yun ay masama? No, hindi. Sila yung mga tao na natutong harapin ang katotohanan na kailangan silang makapamuhay muli ng panibagong buhay upang maging produktibo at masaya. Minsan, alam nyo, iba-iba pananaw natin dito eh. Minsan, gusto natin lumpuhin na tayo ng kahapon at lumpuhin na tayo ng nakaraan. Wag! Get out and engage with life. Nawalan ka ng trabaho, baka yung nawalang trabaho sa'yo, kaya iwinala kasi papalitan ng mas bago. Pero dahil ayaw mong lumabas, sumuko ka na, hindi mo na natagpuan yung bago. You need to follow your interest. You need to follow your curiosity. Mga kapatid, ako po naman ay effective din sa mga naging trabaho ko nung araw. Ako naman po ay naging mahusay din sa bawat trabaho na pinasukan ko nung araw. I even, ang tawag doon? Naging mahusay din po akong medical representative. Pero mga kapatid, hindi po ako doon eh. Hindi po yun ang linya ko. Tinanggal po ako ng Diyos doon. By the way, hindi naman po ako tinanggal. Ako po ay nag-retired ng maaga. Umalis po ako doon kasi hindi po doon pala ako dadalhin ng Diyos eh. At simula po nung umalis ako sa pagtatrabaho and I went full-time to the ministry, hindi ko na po binalikan yon. Kasi po hindi yun ang interest ko, hindi yun ang curiosity ko. Yung mga failure ko from the past ay ginamit ko as stepping stone for my future. Pangatlo, reach out to friends and family for distraction and comfort. Kapag ikay nakaranas ng failure, ng rejection, o nakaranas ka ng sakit, karamdaman sa buhay, lumabas ka, humanap ka ng mga kaibigan, humanap ka ng kapamilya na magbibigay sa iyo ng comfort. Get feedback from people you trust. Huwag kang manghihingi ng feedback sa mga kapitbahay na chismosa, sa mga social media. Hindi po yung pong problema, dinidil po yan at hindi po yan isinisigaw sa mundo dahil hindi naman po makakatulong ang social media sa problema mo. So, persevere and keep moving towards your goals and be willing to try a different strategy if necessary. Kaya, yung pong tinatawag na insecurity based on recent failure or rejection, yan po ang mga payo. Sundin ninyo at mapagtatagumpayan po ninyo yan. Amen? Pangalawa, yung tinatawag na lack of confidence because of social anxiety. Alam niyo po mga kapatid, nakakapagod ang social media. Sa panahon ngayon, you know all the information. Nalalaman mo kahit po malayong kamag-anak mo na namatay, nakakarating sa'yo. Lahat ng information gusto mo na andyan available. And many of us experience a lack of confidence in social situations. Ayaw po nating mag-involve. Like, merong mga tao na ayaw dumalo ng mga fellowship, mga family gatherings, takot sa interview,
maging takot makipag-date. Alam niyo po ba ang tawag doon? The fear of being evaluated by others and found to be lacking can lead you to feel anxious and self-conscious. Kaya mga kapatid, as a result, you may avoid social situations. Experience anxiety when you anticipate social events. Naka-experience ka na ba na gano'n? O yung nagiging self-conscious ka, uncomfortable ka kapag dumarating na yung mga ganong event? Lagi mo naiisip, naku, ano susuotin ko? Ano kaya sasabihin ko? Magugustuhan kaya nila ako kapag pumunta ako doon? Yung pong ganong klase ng pressure, ibig sabihin nun, insecurity yon, lack of confidence yon. O kaya yung gagawin kang presider, MC, hindi mo magawa kasi yung tumayo lang sa harapan ng tao, hindi mo magawa. Lack of confidence yon, insecurity yon. At ang basihan nun, ang dahilan nun, natatakot ka sa sasabihin ng iba. Mga kapatid, napakarami ko na pong kilala, no, na talaga namang tumayo lang sa harapan ng tao parang mamamatay, parang hihimatayin. Bakit naman yung iba, hindi mo kailangan patayuin, tayo ng tayo? No, bakit ganun sila ka-confident? Bakit may mga tao hindi mo tinatawag, magtataas ng kamay, magvo-volunteer? Bakit meron silang ganung confidence? Samantalang yung iba wala, na pwedeng para bang mga kung pwede lang itago yung ulo sa ilalim ng lupa gagawin. Bakit? Nasaan yung kumpiyansa? Mga kapatid, ito po yung resulta. Kaya po nangyayari ang mga bagay na ito, maaaring resulta ito ng mga karanasan ng nakalipas. Sa ganitong categories, ay pwede nating isama ang mga taong naka-experience ng bullying nung sila yung mga bata pa. At most of the time, alam niyo po, tayong mga Pilipino, mga magulang, ang number one bully sa ating mga anak. Amen? Tayo po ang nagbabansag sa ating mga anak. Binibigyan natin ng pangalan. Uhugin, sipunin. Di po ba? No? Tayo po, wag mong gawin yan, hindi mo kaya yan. Tigilan mo yan, wag mong gawin yan. No? So tayo yung nagtatanggal ng kumpiyansa sa ating mga anak. Oy, wag ka na magluto dyan, ako na magluluto para sa'yo. Kaya hindi natuto magluto. No? Yung ating mga anak, hindi natin na-encourage na gawin at mag-explore. Dahil lagi natin silang binibigyan ng dahilan to fail. Lagi natin silang binibigyan ng negativity. And those affect their confidence as an adult. Sabi nga, if you grew up with critical parents, or parents who pressured you to be popular, to be successful, you may also be oversensitized to how others perceive you. And this type of insecurity is generally based on a distorted beliefs about your self-worth. Mga kapatid, tanda mo, huwag mong ibase sa opinion ng iba kung ano ang iyong buhay. No? Huwag ka magpa-evaluate sa iba. Huwag mong i-evaluate ang sarili mo sa opinion ng iba. Tandaan mo, kagaya ng talatang binasa ko kanina, mahalaga ka sa Diyos. Nobody can separate His love from you. So below are some tools. Ano mga dapat natin gawin to combat insecurity in social situation? 1. Talk back to your inner critic. Inside of us is a critic. Lagi nagsasabi, hindi mo yan kaya. Mapapaya ka lang. Naku, hindi bagay sa'yo yan. So, anong dapat gawin? Kausapin mo yung inner critic na yon. And remind yourself of all the reasons that you can be interesting and fun or would be a good friend or a partner. Naku, huwag ka na mag-asawa, masasaktan ka lang. Naku, huwag mong i-entertain yan. Hindi ka mapapabuti dyan. And those things, my dear brothers and sisters, will enable you, will make you more insecure. So, anong dapat gawin? In order to counter insecurity in social situations, maghanda ka, prepare in advance. Kung patatayuin ka at pagsasalitain ka, paghandaan mo to. Think of some things you can talk about. Ano po? Avoiding social situation just make things work. Or makes things worse. So, go to a party, go to a date,
Even if you are nervous, go outside. Your anxiety should decrease once you get engaged with other people. Ano po? Susunod, set yourself limited, realistic goals and deliberately focus on others to combat intense self-focus. Amen? Pangatlo, insecurity driven by perfectionism. Ito po, napakalaking problema nito eh. Maraming mga taong insecure kasi feeling nila dapat perfect ka. Some of us have very high standards for everything we do. Depende nga po yan sa mga personality. Yung mga melancholic personality, yan yung mga perfectionist eh. You may want the highest grades, the best job, the perfect figure, the most beautifully decorated house, or the neat and polite children, or the ideal partner. Unfortunately, life doesn't always turn out exactly the best or the way we want it. Walang perpektong mundo. Walang perpektong asawa, walang perpektong anak, walang perpektong ikaw. Life doesn't always turn exactly the way we want. Even if we work extra hard, there is a piece of the outcome that is at least to some degree out of our control. And those things that out of our control can turn to something nasty, something bad, or something not perfect. Tandaan po ninyo, ang mga trabaho, sa trabaho mo walang perfect. Yung boss mo pwedeng sobrang critical. Yung mga kasamahan mo pwedeng tamad. Yung mga kasamahan mo mapagsamantala. Walang perpektong mundo. And if you are insecure because of being so perfectionist, you will be disappointed. If you're constantly disappointed and blaming yourself from being less than perfect, you will start to feel insecure and unworthy. While trying your best and working hard can give you an advantage, other aspects of perfectionism that are unhealthy. At hindi mo kailangang patayin ang sarili mo. And worrying about not being good enough can lead to depression and anxiety. Nagiging cause ito ng mga maraming disorder, eating disorder, chronic fatigue. Kasi ang lagi nating iniisip, yung opinion ng iba. Kailangan perfect ako, kailangan matapos ko ito, kailangan magawa ko ito. Sakit ang dulot nito, kapatid. So, anong dapat gawin to combat perfectionism? Number 1, try to evaluate yourself based on how much effort you put in. Amen? So, try to evaluate yourself. Think about how much difference it would actually make if your work were 10% better. Would the time and energy spent in checking and rechecking or answering every question really worth it? No? Minsan po mga kapatid, talaga namang ibinigay, lagi ko itong binabanggit sa misis ko eh. Ibigay mo man ang buong buhay mo sa kumpanya, kapag nagkasakit ka na, kaya ka nilang palitan bukas. Minsan may mga ganong klase ng tao eh. No? Napaka-perfectionist sa trabaho, perfectionist sa lahat ng ginagawa. No? Perfectionism is often based on all or nothing thinking. Ganun yun eh, all or nothing. So try to find the gray areas. Is there a more compassionate or understanding way to view situation? Are you taking your circumstances into account when you evaluate yourself? Is there something you learned or achieved even if the end result wasn't perfect? Kasi sa lahat ng gagawin natin mga kapatid, hindi ko naman sinasabing okay na, tama, okay na. Ano ba yun? Yung okay na yung ganyan. No, hindi ko pa sinasabi yun. Kailangan natin gawin ang the best natin. Pero tandaan mo, even your best, hindi yan perfect. Avoid perfectionism. Amen? So, ang panghuli na pwede natin gawin to counter perfectionism and all these insecurities, try spending time today in earnest prayer
and honest self-discovery. Hilingin mo sa Ama to shine His light on any area of insecurity that may be burden on your heart right now. And let Him remind you just how special you are in His eyes. After all, our values come from being God's children, and that will never change. Amen? Purihin po ang Panginoon, tayo po'y dumulog, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa patuloy na pagpapala at pag-iingat. Dalangin po namin ang aking mga kapatid na dumadanas ng mga problema at pagsubok ng buhay, na iyo po silang katagpuin. Anumang mga insecurities na meron sa aming buhay ngayon, tulungan mo kami na ito'y aming mapagtagumpayan sa biyaya ng iyong kapangyarihan at sa Santong Espiritong nasa amin. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Mga minamahal na mga kapatid, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Medyo nagmamadali po tayo ng konti sa kadahilan ng kailangan ko pong ihatid ang aking anak sa paaralan. Wala pong maghahatid sa kanya. So, yun po. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayong muli sa Monday at sa Linggo para po sa ating pananambahan. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.